Ay, isang mapagpalang araw sa ating lahat. Nako, ito may matinding pasabog po, no, si Saldico. No, confirm na yata po na ito ay titistigo laban po kay Junior, no? Siguro na contact nila Mike, no? Mas na contact pa nila Remulla, no? Kasi 'di ba nakaraan binalita na na-contact daw nila Remulla itong si Saldi doon sa isa sa mga pinakamayaman na community doon sa Portugal yata na nakatira, na kung saan bilyonaryo mga nakatira doon, no? Na-contact daw nila nakikipag-ugnayan si Saldi. Siguro, mas maganda ang oportunidad ni Saldico na kapag nakikipagtulungan siya kala Mike Defensor. Kasi ayon kay Mike Defensor, hindi naman masyadong detalye, pero ayon sa kanya, etong si Saldico daw ay titistigo po para sa impeachment kay BBF. Nako, napakatibay nito. 'Di ba sabi nila walang ebidensya si Saldico? Nako, hula ko may hawak tong mga ebidensya bukod sa mga insertion, bukod sa mga kickback, at higit sa lahat, may mga bidyong hawak sa cellphone to. Hindi pwedeng sabihin AI kung sakaling meron kasi may mga IT expert na magsusuri dun sa cellphone kung kailan binidyohan at kung galing talaga sa cellphone na binidyo. At malalaman din, ang alam ko bilang IT ako sa mga binary code, no? Malalaman kung yung video pinasa lang o dinownload lang o ginawa lang ng AI, no? Kung talagang original siya na kinuha lang sa cellphone niya, malalaman po 'yon. Alam po ng mga IT 'yan, no? Malalim na pagsusuri po sa isang sa isang gadget po 'yan, sa isang mga nag-aaral ng programming, no? Alam nila 'yan. Ngayon, pakinggan po natin dito na sinasabi po ni isang papel na napakahalaga po na kinakatakutan. Maski ang mga pinklawan, takot na takot, doble kayod. Kung dati doble kayod, yung bago magpasko, triple kayod na ngayon. Masisitrilin niya, hindi na mapakali. Lahat na pinagsasabi na ano pinagsasabi sa social media para lang ma-impeach na si Sara, para masabay na si BBM kung sakali at maupo si School Bukol. Paikuti ng roleta! Mula apari. Yun ang pinaka magiging kahinat na ng Pilipinas. Pero hindi mangyayari yon, 'di ba? Kasi hindi pababayaan ng Diyos ang mga ito. Pero hindi ko sinasabing gusto ko ma-impeach si BBM, pero kung ang kinakailangan ng pagkakataon, kung ma-impeach si Sara at si BBM, wala tayong magagawa. 'Di ba? Pero kung hinihingi ng pagkakataon naman na dahil sa mga anomalya flood control pabagal-bagal. Sabi ko nga sa inyo hindi naman si BBM ang nakapagpapasama sa kanyang sarili din kundi yung mga nasa kaalyado niya si Auntie Claire. Sabi niya Auntie Claire, huwag kang umalis dyan para lalong bumaba rating ng Pangulo. Sabi niya ng iba, okay lang daw yung kay Chucky. Kasi nga si Chucky, pinklawan yan sabi nila Kaya sinasadya niyang pababain ng rating ng Pangulo para pag umalis siya, 2 taon na lang Pangulo, lilipat siya sa mga pink. Di ba? Parang ganoon no? Kaya siya sabi ng iba yan ang chismis ng iba. No, pero dito po sa kalagayan niya yon, kaya nagagawa to ng mga tao na people's impeachment. Sabi niya dito ni Rob Rances po, ang sabi po ni Rob Rances, tingnan niyo ang sabi po ni Rob Rances dito, ayan kung talagang inosente si PBBM kahit hinarang ang people's impeachment, matindi to. Yung mas matindi kay sarang impeachment to. Ano ang kinatatakutan? Malaman ng buong bansa ang mga ebidensya ba? Hindi lang kasi diskaya okay na inaasikaso na ni Libiste at ni Marcoleta at ang kanyang anak siguro si Henry Marcoleta, no? Talaga sa Congress, no? Inaasikaso na, hindi natin alam kung sa Blue Ribbon lilitaw ang lahat ng ebidensya ni Senator Rodante Marcoleta. Malamang yan through laptop yan, through hard copy, lahat, no? Basta nakapag-usap na si Libiste, pero hindi natin alam kung ano mga susunod na kabanata. Pero, sisiguraduhin natin, kikilos yan, yung mga yan, lalo si Libiste, ilalabas niya yan, di ba? Ngayon, habang sinusuportahan naman ng ito na impeachment nila, batay niya kasi doon sa mga nangyayari na impeachable complaint na sinasabi. Ito, painggan po natin ang Topacio at ang iba pa at talagang dito ay pakipinklawan. Natatakot na po sila. Kinakabahan na. Yung iba nakikita ko sa social media. Hindi naman niya sinasabi kinakabahan kami, natatakot kami. Walang ganon. Pero yung act na kanilang kinikilos, yung kanilang sinasabi, nararamdaman mo natatakot sila na mawala si BBM. Diba? Diba niya, yan niya ang mindset nila, protektahan ni BBM kahit isinuka nila na never again. Ngayon, why not? 'Di ba? Yung sabi nila, yung pupo daw kinain ulit, 'di ba? Kasi nga lumalabas na hindi nila pwede matanggal si BBM kasi nga si Sara papalit. Sa agarang panahon mapapalit si Sara at doon na. Doon na pag pumalit si Sara, hindi natin alam kung continue 'yun sa susunod na taon. O 2 taon lang si Sara presidente, tapos pwede pala tumakbo. Hindi ko alam kung may ganung batas, no? O ito na, panoorin natin si Topacio kung sa kanya sinasabi. Pasensya nyo na sound, lakasan nyo, kasi sa kanilang problema yung sound. Hindi ko alam, parang sinasabotahe yata pag si Marcoleta at sa mga to sasalita para mahina yung sound
Pagtagaan nyo, palakasan nyo na lang sound nyo. Hindi ko na po uulitin yung mga points. I think my fellow complainants have made everything so clear. Ang nais ko lamang pong sabihin, very briefly, the common thread that runs through all of these accusations is the policy of the present administration of bend the law. Alam nyo kung sino yan, si Boying. Why am I saying this? Some of this may not Boying, hindi mo to inaasahan. included in the complaint. But in law, sa batas po, previous acts constitute pattern and that will prove the allegations being made. Ano yung policy nitong administrasyon na to na bend the law, na napapunta kaya merong appropriated allocations na sinabi na ng Korte Suprema in the 2013 case of Belgica na unconstitutional. Ito po, tingnan nyo kung paano binibend the law. Kaya dapat pong matigil na to by removing the president. Nakasasabi lang po nitong mga kasama ko, yung kay Presidente Duterte. Ito pa, kung napansin nyo, even before that, for the first time in legislative history, mayroong committee hearing sa House wherein the council was physically prevented from advising his client. Ako yun, dun sa Quadcom. Again, for the first time in our country's history, yung rules regarding the appointments and consideration of the JBC, inignore. Anong ginawa? Pagka may kaso, di ba, hindi pwedeng consider ng JBC. Anong ginawa? Just for the case of Remulla, Boying Remulla, tinanggal yung rule na automatically docketed just to say na walang kasong docketed against Ombudsman Remulla para ma-appoint siya. Break the law na yun. Hindi na bend the law yun. Ano pa? Yung abuse ng administrasyon ng hearsay, nililin lang po ang taong bayan. Ang hearsay po, sabi sa akin ni Ching, babaero daw, si General Garcia, yun ang hearsay. Pinotektahan ko na nga si Ching, pumalag pa kayo, pambihira naman kayo. Pero pag nakita ko mismo na ng bababae si Ching, ayan, binalik ko na kay Ching. Hindi po hearsay Sa pagkababae na yan, hindi, ano yan kung ikaw public servant, mababang kaso yan kumpara doon sa mga korupsyon. Di ba? Kaya yung sinasabi ng hearsay si Saldico, hindi po, that is eyewitness testimony. Matibay po yun. Yung sinasabi nilang si Leviste ay dapat i-authenticate yung Cabral files, mali po yun. Mali yung ginagawa ni Ping Lacson. By the mere fact that a person was placed under oath in the BRC hearing at sinabi niyang nakuha niya yung kay Cabral. Diba? Siya mismo. That is proper. Sabi niya ng iba. Ito, tapos mo. Authentication under the law, pero sasabihin nila hindi. By the mere fact. Sabi niya ng iba, yung daw testigo kay Lacson na nakamaskara, yun, nakamaskara. Ha? Tapos, hindi pinapakita yung mukha. Nakatago din yung pangalan. Samantalang kay Marcoleta, si Gutesa, may oath at may nakaligtad yung mukha. Tapos, sino dapat yung niya? That a member of the family ay sinabing out of her own personal knowledge na gumagamit ng droga ang Pangulo, hindi po hearsay yun. Wala pong hearsay doon. Hindi ko siya sabing dito sa video na to na gumagamit si Pangulo. Pero, kayo na humatol, mismong kapatid na nagsabi, hindi na to about politics. Kayo na humatol. Ayoko humatol Si Gutesa, the mere fact na sinabi niyang nag-deliver siya ng pera kay Martin Romales, hindi po hearsay yun. Eyewitness account po yun. Sabi nila, hindi pwedeng paniwalaan si Saldi. Bigyan mo nga ako ng dahilan, ba't di paniniwalaan si Saldi? Sige nga, kasi masama. Ganyan sila Pag masama, huwag paniwalaan. Si Marcoleta, may kaso sa SOSE, huwag paniwalaan. Hindi ba ganyan kayo? Si Libiste, nakipag-agawan kay Cabral, masama ugali sa kanila yung ganun pakikipag-agawan, huwag paniwalaan yung file. Di ba? Yung ginawa ni Marcoleta ngayon, ito, papakita ko sa ito, sa minority nila, nilabag yung rules daw, sabi ni Lacson, na yung wala daw sa rules ng Senate yon sa bilang Blue Ribbon, binastos daw nila Marcoleta. Yung hawak nila Marcoleta, di nyo na paniniwalaan. Hindi ba? Bakit ba gumawa yung tao ng kasalanan, di nyo paniniwalaan yung kanyang hawak? Ano ba, itong cellphone. Pag ako ba gumawa ng kasalanan, hindi na to cellphone? Ito ba ay peki na? Ganyan kayo
Ay, anong ginawa kong kasalanan? Ito, mananatiling cellphone. Mananatiling original to. Ito talaga yun. Di ba? Ganun lang kasimple yun. Oh, di ba? Tuloy natin. Lalo na naman, yung bribery ng magkapatid na Remulla, inalokay 1 bilyon, may inaresto mo yun. Attempted bribery yun, that is a crime. Anong ginawa nila? Pumunta sila sa media, sinabi nila, oy, may nag-attempt na mag-bribe sa amin, ayaw naman sabihin kung sino. Oh, Hindi. Nagbibigay ng 1 bilyon. Wow! Yung Remulla daw, may nagsuhol ng 1 bilyon. Parang lumalabas, gusto nilang palitawin, kaya ilaharap nyo nga yung tao, ba't di nyo kasuhan? Sinusuhulan pa kayo ng 1 bilyon eh. Bakit di ba kayo duda sa 1 bilyon kayo ng pera yon? Sa private ba yon? Kung sa private company yung pera na yon, ba't kayo susuhulan? Ibig sabihin, sa gobyernong pera yon, ba't di nyo hulihin yung tao na yun? Kayo ng pera yan. Kaya daw sinusuhulan sila ng 1 bilyon para mo tumahimik. Huwag ituloy yung investigasyon. O ibig sabihin, may kinalaman yung manunuhol. Asa na, hulihin nyo. Ba't di nyo hinuhuli? Totoo kaya yun, may nanunuhol ng 1 bilyon? O gusto nyo lang palitawin na kayo ang victim dito? Na, tingnan mo ha, sila pababayaran ha, parang gusto nilang palabasin, malinis kayo. Tapos ang may problema, ang gusto nyo palabasin, nanunuhol yung iba. Para maisip ng tao, ano ba to? Mga Duterte nanunuhol? Ano ba to? Para lumalabas ang investigasyon na to, hindi mga mapuna sa inyo. Para lumalabas, sinuhulan, bakit bakit may kasalanan si Junior? Di ba sinusuhulan niya mga Remulla? Ibig sabihin, walang kasalanan sila Junior, sila sinusuhulan eh. May ganon. Come on. they were sworn to uphold the laws and faithfully execute the same. Bakit hindi nila sinunod yung batas? Yung restitution na sinasabi nilang dapat pag-restitution, ito, very tricky to. I hope you will give me 5 minutes, Congressman. Alam nyo kung bakit tumututulo po kami sa restitution? Ikikwento ko po sa inyo. Sige. Yun pong restitution, unang-una, wala po yun sa witness protection law. Wala po yun. Kagustuhan lang nila Boying yun na mag-restitute para hindi na mabigyan ng witness protection. Pag hindi na bigyan ng witness protection, hindi na ikakanta. Hindi na ikakanta si Tamba. Di ba? Hindi na siya kakanta. Kaya magre-restitute siya. Bakit mo naman yung WPP tutumbasan mo ng isa pang restitution? Dapat sabay na lang restitute saka WPP. Di ba? Ibig sabihin, may gusto kayong takpan na ayaw nyo masabi ayaw nyo mabigyan ng WPP, restitute muna. Yung restitution po, very tricky yun kung Tapos pag nag-restitute, ano sasabihin nyo? Nagsuli. Ibig sabihin, magnanakaw. Ibig sabihin, magnanakaw, huwag nang paniwalaan. Magnanakaw yun Maniniwala ka dyan. Ano ba? Nagsoli ng pera si Diskaya, no? Bilyon-bilyon. Boom! Nagsoli. Sasabihin ni Diskaya, asa na po WPP ko? Hindi po pwede mag-WPP, magnanakaw ka, soli ka na ng pera baka ganunin kayo baka ganun na mangyari nun Pag magnanakaw, di na paniniwalaan. Sino? Nagbigay po 25% si Tamba. Hindi totoo yan. Masama kang tao, di ka paniniwalaan. Kasi na paniniwala nila Pag gumawa ng kasalanan yung tao, hindi na paniniwalaan. Si Lebiste, nakipag-away kay Cabral, di paniniwalaan yung Cabral. Si Marcoleta may sose, di paniniwalaan. Di ba? Ba't ganun? Porkit ba gumawa yung kasalanan ng isang tao, di na paniniwalaan? Mali yun. Ako, makasalanan ako pero pag naglabas ako ng totohanan, maniniwala yung tao. Basta, tutugma doon sa sitwasyon, sa investigasyon. Condition for inclusion in witness protection. Bakit? Ako, nagnakaw ako ng 1 bilyon. Sabihin ko sa DOJ, boss, babalik ako ng 400 million. Iyo yung 200. May 400 million pa ako. Witness protection, state witness, wala na akong criminal liability. Absuelto na ako. Ngayon, sinasabi ni Padulyon, pwede daw mag-agree ang DOJ sa restitution kung anong amount. Hindi po pwede. Why? Allowing... Sabihin naman nila, kinakampihan mo, Topacio, yung mga gusto mag-soli ng pera. Ang layunin dito, hindi para mag-soli ng pera. Sa simula pa lang, ang layunin dito, hindi para mag-soli. Para mag-imbestiga, hulihin ng mga sangkot na mastermind, pati mga sapsap, pati mga BPs. Yung pagsosoli na yan, bonus na lang natin yan. Palakpakan na lang. Salamat, nagsoli pa rin. Ang kalagitnaan ng investigasyon. Pero hindi yan ang pinaka-goal natin na magsoli ang pera. Kasi para lumalabas, nagsoli, tapos na. Di ba? A person who stole from government to keep part of the loot is a contract that is contrary to public policy and therefore null and void. Hindi po ako nagsabi niyan. Yan ay nasa civil code. Look it up. Kaya po, in order to recover ill-gotten wealth, yung sinasabi ni Boying na, pagtatawa na naman tayo niyan, hindi natin ma-recover, binigyan agad natin ng immunity. Hindi po, mali po si Boying dyan.
Boying. Meron pong provision for civil forfeiture of ill-gotten wealth. Paano po? Ang Office of the Solicitor General ang magpa-file sa korte. Hindi, alam niya yung batas na yan, sir. Alam nila yan, yung batas na yan. Wala naman talagang restitution na yan, nakasulat dyan sa WPP. Kaya lang gusto nila i-require yan para yung tao hindi mabigyan ng WPP at sang sa ganon, hindi matukoy kung sino mastermind. Yun lang po yun. Napakadali naman logic eh. Bakit po sa korte? Panaginip ko yan ha. Sapagkat hindi mo basta pwedeng sabihin, hindi pwedeng sabihin ng DOJ, ang ninakaw mo ay 500 million, 600 million. Kukunin namin. That is deprivation of property without due process of law. Who determines kung magkanong ninakaw? Ang korte. Kaya sasabihin nila, mahirap sa korte. Hindi po mahirap. Unang-una, aside from the fact that that is the process provided for by law, kapag civil forfeiture po, there are two presumptions that are in favor of government. Number one, the presumption that all assets over and above the legitimate income of a public official is presumed ill-gotten. Siya ang magpatunay na hindi ill-gotten. Number two, since it is a civil suit, it is civil in nature. Preponderance of evidence lamang ang kailangan. Hindi proof beyond reasonable doubt. Kahit maabsuelto yung tao, pwede pa rin kunin because it proceeds independently of any criminal action for graft, plunder, malversation, etc. against the erring official. Kaya po sa korte, ang mangyayari pag sinali mo yung restitution sa pagpasok sa witness protection, that is fraught with the danger of graft and corruption. Magkakatawaran yan. Kaya hindi po nilagay yung provision na yan sa witness protection. Kita nyo na. Pagkatapos, dinedefensa nila. Bakit? Gusto nilang, they want a piece of the action. O, di ba? Kitang-kita nyo eh. Kung bakit, binibendalo na naman yan. O, doon sa ang impeachment, bendalo na naman, kahapon lang. O, can you imagine? Sinabi na sa Section 3, Rule 2 ng Rules on Impeachment, ang office of the SecGen. The SecGen is not the office of the SecGen. The SecGen does not exercise all the powers. The SecGen does not bring the powers of the office of the SecGen with him or her when they go abroad. At fundamental po with any office, any office in government, kapag umaalis yung hepe, may OIC. Bakit ayaw tanggapin ni Atty. Momoy sa Longga? Ba? Hindi mo, di ba? Haifa? Okay, whatever. Hindi ko nakakuha yung, kasi namumutla kahapon kaya medyo hindi ko nakakuha, nanginginig Okay, anyway. Tayo ba pa nag-file tayo sa hukuman ng kaso, kailangan nandun yung juez? Kapag nag-file ba tayo ng appeal sa Office of the President, dapat nandun yung Pangulo sa Malacanang? O bakit ito? Kapag nag-file ka, kailangan nandun yung Secretary? Huwag naman, di ba? Ganun siya makapangyarihan. So, eto po ang pattern na gusto namin i-break. You cannot ignore the law. You cannot bend the law. You cannot be violating the Constitution and the laws without facing the consequences. Because as President, lahat po yan, ikaw ang may command responsibility. Sabi nga ni Roosevelt, di ba? Parang lumalabas, no? Pag may nangyari, tanungin natin si Auntie Claire, pati Presidente, parang wala silang kinalaman lagi, no? No, ay wala kami nalaman. Ikaw Presidente. Ano ba? Isa-isang gwardiya. Sino ba ang chief dyan? Siyempre, parang nagutan ng chief yun pag may gwardiya mo, palpak. Tapos sabi mo, ay wala ko alam dyan. Parang ganun, no? Eh, ba't nakaupo dyan? Di ba? President Roosevelt, meron siyang nakalagay doon sa kanyang desk, the buck stops here. Kahit ano mangyari, ako yan. O, kung may credit siya yun, kung may kasalanan siya rin yun because he's the head of the executive department, and when he made an oath nung siya inahalal, sinabi niya, he made a solemn oath that it will be his duty to protect the Constitution and faithfully execute all laws. Kaya po, meron ito na petition ito because hindi niya ine-execute ang law, ine-execute niya ang lahat ng tao na sumusunod sa batas. He is not only bending the law, he is breaking the law. Salamat po. Thank you so much, Attorney Topacio. We now open the floor to questions from our friends in the media. Sino may katanungan? The second impeachment complaint. If not,
kayo po ba ay may iba pang legal moves? Aakyat po ba ninyo ito sa Korte Suprema? And yung binabanggit niyo po kanina, Saldico is willing to testify or maging testigo dito sa inyong impeachment complaint? Yes, una sa lahat, after this press conference, uupo kami na mag-uusap kung ano pa yung bagay na gagawin namin. Of course, may mga debates kami on how to address this. But nagkakaisa kami, and this is a warning to the Office of the Secretary General that we will file against a case against the office. In particular, i-discuss namin. Talaga seryoso So the legal moves, again, pag-uusapan namin after itong ating press conference. Number 2, in the case of Congressman Saldico, yes, he is willing to be a witness. Ibig sabihin, nakausap nila. Kung hindi man siya napayagan sa Blue Ribbon Committee na mag-Zoom, and we have done that, alam niyo ho yan, under suspended rules, pinapayagan natin yan. Hindi kasi kaya ayaw nilang payagan doon kasi walang dito under oath. Alam mo naman si Ping Lacson eh. Di ba? Talaga pag hindi ka under oath, hindi ba pwedeng kahit hindi under oath ka, nasa cellphone ka lang, nasa magsasalita ka, kahit di nyo na paniwalaan, kami na lang makakarinig. Kasi taong bayan kami, pinapasahod namin kayo dyan. May karapatan namin yun. Kung magagawa ito sa impeachment at naniniwala silang dapat malaman ang katotohanan, at syempre, bigyan din ang pagkakataon ng presidente na sumagot dito sa mga charges. Yes! Kaya kung talaga walang kasalanan, si Sara nga gustong-gusto eh. Sige, file niyo ba? Nakaraan si Sara, siya pa mismo sabi, okay lang, sige, file niyo. Di ba? Ano pa siya eh, relax na relax pa siya eh, di ba? Oh, may pabiru-biru pa siya eh. Oh, ganoon lang yun. Dito, Saldico is willing to testify on our behalf doon sa graft and corruption issue at sa lahat na nalalaman niyang bigay ng pera, maging yung pag-aayos ng budget hindi ang program allocation. Oh, sabihin nyo, anong alam ni Saldico? May mga nagko-comment kasi sa mga dami, libo-libo mga trolls iisak sabi nila, si Saldico bakit? Ano ba niyan? Ano ba alam niyan? Wala. Ano alam ni Saldico para tumistigo kay BBM? Hoy! Chairman of Appropriation ng budget yan! Marunong ka ba? Kung ano yung chairman? I-search mo nga, may libre naman ChatGPT. Sige nga kung ano yung chairman yung ginagawa noon. Hindi na titinda ng mais ha. Hindi yun taga-sunod lang, hindi yun taga-encode lang ha. Baka yun ang alam mo sa Chairman of Appropriation ha. Hindi yung parang nag-code ka lang doon, nag-input ka lang. Hindi yung nagmamanage ka ng budget. Hindi yun ha. I-search mo kung ano ibig sabihin ng Chairman ng Appropriation ng budget. Sabihin mo, anong kinalaman ni Saldi na para malaman niya lahat yan eh, anong kinalaman niya dyan. Hoy, gising. Regarding the Zoom, if you want a recent precedent na nag-Zoom testimony, I know this because I was there as counsel for Cassandra Leong. Noon pong may dalawang witnesses, si Rizon Tivero sa Senado. Ito yan. They were allowed to testify via Zoom. Yung isa nasa Thailand, yung isa nasa China. Di ba? Pinayagan. So, wag nilang sabihin hindi pwede kasi ginagawa kahit hindi po pwede, sige, palagay natin hindi siya under oath, no? No, kailangan doon daw eh. Hindi ba pwede mag-oath doon? Hindi, plastikan tayo eh. Lacson eh. Hindi ba pwede sa cellphone ka mag-oath ka na lang doon? Ha? O hindi mo binabatikos pa pwede yung ginawa ni Torre, kahit wala yung warrant to para sa cellphone, pwede na. Di ba? Hindi ba pwede kahit ako sa Saldi ko, mag-oath ako doon sa cellphone? Sige po, nothing but the truth. Yes, di ba? Ganoon. Bakit? Pag nasa cellphone ba, hindi ba si Saldi ko yon? Nakita ng buong taong bayan, naka-live, naka-cellphone, modern days na tayo ngayon. Okay lang gawin niyo kung 1960 tayo, wala pa mga cellphone. Eto na, technology na, ha? Meron na nga na-invento sa BGC, di ba? Yung portal. Di ba? Meron na nga eh. Oh, ngayon, simple na dati, Telegram pa uso, yung telegrama, alam mo yun? Papadala ka, isang araw bago makarating sa'yo yung sulat, may bayad pa kada letter. Eh ngayon, hindi na, isang chat na lang, andyan na sa'yo eh. Yun na ang nasa natin ngayon, yun na inaasahan natin ngayon, nasa model tayo, marami ng AI. Hindi ka na sa lumang stage, pwede ka na mag-oath na nga dun eh, kahit walang appearance pa eh. Saksi naman lahat ng tao, nakasaksi naman lahat, pati lahat ng politiko dyan, pati senador, nakasaksi, nag-oath si Saldi ko kahit sa cellphone lang. Di ba? Ayaw niyong gawin yun? Wag na lang yun, sige. Yun na lang taong magsalita siya doon, hindi niyo pakikinggan yun? Hindi tama, hindi totoo sinasabi niya kasi hindi nakapag-oath. Ganun ba yun? Yun ang paniniwala nila eh. Pag lumabag sa batas, hindi na paniniwalaan. Di ba? Inaway lang ni Libisnes si Cabral nakipag-agawa ng papeles. Yung papeles nila totoo. Saan ka nakakita ng ganun? Etong ID ko, halimbawa itong ID ko. Ha? Totoo to, andito pangalan ko. Kapag ba akong nagmura sa kalye, mga ano kayo, mga PI kayo. Eto ba, hindi totoo to? Kasi nakagawa ko ng kasalanan. Hoy, huwag niyo paniwalaan ng ID niyan. Yung ibibigay niyo, huwag niyo paniwalaan kasi nagmura yan dun. Katakot-takot na murang ginawa niyan. Huwag niyo paniniwalaan yan. Gano'n na yun. Di ba?
Walang wisdom yan. nila pagka gusto nila. Okay, hanggang dito lang po muna tayo mga kababayan natin. Dito ay confirmado na si Mike Defensor ay kay Saldi ko ata. Na-contact na nila. At hintayin natin sana pumayag sila. Kung di man sila pumayag, pakiusap nila si Saldi live stream doon sa Blue Ribbon o saan man makausap, mahayag niya ang totoo. At isa naman si Saldi makipag-cooperate para lumabas ang totoo. Kung walang kasalanan si BBM, okay lang. Walang problema. Mas maganda lumabas ang katotohanan. Ito, tinatawag na transparency. Okay?